Pagpatuloy ka, muli ka magpagamit sa Diyos. Go back to action. Si David po, pagkatanggap niya ng salita na yon, yung pangako ng Diyos, kinlaim niya kagad. Okay? Hindi na siya nagkaroon pa ng awa-awa sa sarili. Ang ginawa niya, mga kapatid ko, tumayo siya. Nagpupuri siya sa Panginoon. What a sight! Have you ever seen a man na nagluluksa, nasa gitna ng kanyang tahanan na nasunog? Wala ang kanyang mga mahal sa buhay. Wala siyang nasave kahit isa. And here is the man standing doon sa gitna ng kanyang nasirang mga property sunog, shouting and crying and thanking God for the strength. And I believe, lahat ng kanyang tauhan, nagidla sa nakita. Why? Sapagkat this is a very unusual sight, right? A very unusual sight. Saan ka nakakita na ang tao nag-grieve, ang tao na sunugan, pero sa gitna ng mga tupok na gamit at tahanan niya, siya ay nagpupuri, nakangiti, umiiyak, at sumasamba sa Diyos. Unusual sight. Siguro, kung makikita natin, kunyari, may nasunog lahat yung doon, kunyari, sa lugar ninyo, sa Pilipinas, nasunog lahat yan. Di ba makikita natin lahat, pero may makikita kang isa na nagpupuri, umiyak, ano sasabihin ng mga tao? Yan ang nangyayari sa mga namatayan at nasunugan, nasisira na ang ulo. Ganyan. And I'm sure, yung mga kasama niya ay wow, ala na, bumigay na si David. Hello? But listen, suddenly, when they started to hear the voice of David, at nakita nila that David was starting to rejuvenate, to be rejuvenated. And suddenly, si David was not the same David a while ago. That his word is a stern word, powerful word. And he started to what? To quote the word of God to each one of them. These people na merong hawak-hawak na bato, iniwan nila ang bato. At ang ginawa nila, sabi nila, David, kung ang sabi ng Diyos sa'yo, let's go back to action. We will go back. We will submit to you once again. And you know what? Pagkatapos po nun, mga kapatid ko, they started to what? Go back in action. Sila'y naglakbay. Hinabol nila ang mga tao na gumawa ng ambush, ng terror sa kanilang lugar at kumuha sa kanilang mga masabuhay. At alam po ninyo, mga kapatid ko, kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, ikaw ay susundan ng mga supernatural blessing. Andyan ba kayo? Amen. Susundan ka ng supernatural blessing. All you have to do is just do it. Anong gagawin mo? You obey. Because I believe that as the Lord guides, He provides. Amen. At alam po ninyo, hinabol nila itong mga nag-raid sa kanila. And you know what? Habang sila ay naghahabol, nagmamadali sila, nagtatatakbo sila, sapagat alam nila, they have the power of God, they have the word of God. Pero ano nangyari? 600 sila, yung dahil sa sobra ng pagod at hirap at pag-iyak, 200 of them, 600 sila, okay? 200 of them were what? Sabi nila, David, gusto namin sumama pero wala na kami lakas. They were, alam po niyo, they were going through forest, ravines, woods. Mahirap paglakbay dyan. Okay? So ang ginawa nila, sabi ni David, how many are you? Do you want to stay? Sabi niya gano'n, binilang 200 sa kanila. 200, 600 minus 2, 4. Di 400 na lang tayo. Okay, those who want to stay, you stay here. All the rest of you, you go! Alam po ninyo mga kapatid ko, di ba? Si 600 na lang kayo, nabawasan pa yung... At alam po ninyo, they were all outnumbered. Kahit 600 sila, outnumbered pa rin sila. Nabawasan pa ng 200, di 400 na lang. They were still more outnumbered this time. Pero alam po ninyo mga kapatid ko, ito pa ay nagbigay ng discouragement sa kanya. Di ba discouraging na naman yun? Hello?
hindi mo sabihin, Lord, eto na naman. Okay, nabawasan pa kami. Discouraging. Pero they know better than that. They have learned a lesson. Now what? No? Na hindi na kami nakatingin sa sitwasyon. We're now using our spiritual eyes. And we're looking for the victory. We're thirsty for the victory. Mga kapatid ko, kapag ka ikaw is now looking through your spiritual eyes, sabi ko nga po sa inyo, it's very hard for you to be discouraged. Hallelujah. Hindi ka mawawalan ng lakas ng loob. Magpapatuloy ka. Alam po ninyo mga kapatid, nagpatuloy sila at sa kanilang pagmamadali pa rin. Okay? May nadaanan silang isang lalaki. Okay? Alam mo ninyo, ang ginawa nila rito sa isang lalaki, ito'y Egyptian. Basahin natin kung anong ginawa niya. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos. Sorry? They found an Egyptian in a field and brought him to David. They gave him water and drink and food to eat, part of the cake of pressed figs and 2 cakes of raisin. He ate and was revived, for he had not eaten any food or drunk any water for 3 days and 3 nights. David asked him, "To whom do you belong? And where do you come from?" He said, "I am an Egyptian, the slave of an Amalekite. My master abandoned me when I became ill 3 days ago." So siya ay kasama nung mga raiding team na naglumusob doon sa Ziklag. Now, iniwan siya sapagkat nagmamadaling umalis itong mga Amalekites at iniwan siya ng kanyang amo. At nung siya iniwan ng kanyang amo, akala mamamatay na siya at itong dahil may sakit siya, okay, may sakit na nga siya, hindi pa siya kumakain ng 3 araw at umiinom. Okay? At siya, habang naglalakad itong sila David, nakita nila itong lalaking ito. So ano pong ginawa nila David? Ang ginawa nila David, mga kapatid, kinuha nila ito. Okay? Pinainom, pinakain. Okay? At inalagaan pa. My friends, gusto ko isipin natin to. Kung kayo si David, siguro sasabihin nyo, "Teka muna, okay, diyan ka na lang muna, kung babalikan ka namin, kung buhay ka pa, swerte ka. Dahil kami ay may problema rin, nagmamadali kami. We are pursuing the raiding team of Amalekites, right?" Pero anong ginawa nila David? Ang ginawa nila David, para silang good Samaritan, pinakain nila, pinunasan nila, binendahan nila, okay? Tinulungan nila, pinainom nila, pati ang pagkain nilang dala-dala, ibinigay nila dito sa lalaking to hanggang sa nakapagsalita at nakarevive sa kanyang lakas. Okay? Alam po ninyo, ang dapat nating matutunan dito, kahit ikaw ay nangangailangan, dapat handa kang tumulong pa rin. Sila David, nangangailangan sila. Ang kailangan nila ay maligtas at mahabol ang kanilang mga mahal sa buhay. Tama po ba? Kaya pwede silang sabihin nila, "Saka na lang ikaw. Pagka mabalikan namin ikaw, okay. Pero kung hindi, malas mo." Okay? Dahil may problema rin kami. Yung problema mo, sarilihin mo muna, pero kami may problema rin kami lahat. But not David. The lesson we can learn here, that even if you are in need, be willing to help. Amen. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? You know why? Sapagkat minsan, ang pagtulong mong yan, kung nasa isip mo, dyama lang yan. Hindi mo alam, ang pagtulong mong yan, ang magiging blessing sa iyo sa kasagutan ng hinahanap mong pagpapala. Amen. Be willing to help even though you need help. You know why? Ang nangyari kila David, ito palang tinulungan niya, okay, ay kasama doon sa raiding team. At alam po ninyo, kinausap niya, sabi ni David, "Pwede mo ba kung kami samahan?" Sapagkat siya ay kasama doon sa raiding team. Siyempre, alam nitong lalaking ito kung saan sila magtatago, saan sila papunta, di ba? At saan sila magpapahinga. Alam niya dahil pinag-usapan na lahat yan. Anong sabi? Tuloy po natin ang istorya. We raided the Negev, tama. Tandaan natin, they raided the Negev. Lahat pati ng mga plunder doon, kinuha rin nila, pinlander nila lahat ng mga gamit doon, ng mga Okay? Sabi po ron, of Kerethites, and the territory belonged to Judah, and the Negev of Caleb, and we burned Ziklag. David asked him, "Can you lead me down to this raiding party?" He answered, "Swear to me before God that you will not kill me or hand me